Suspended Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga should come clean on the source of his wealth, ultra-billionario Enrique Razon Jr. said on Wednesday, pointing out that the rookie lawmaker was a scion of a political clan. Di ba? Di ba? O ngayon, ikaw ang sumagot, no? Ang tanong dyan, kung sasagot talaga to si Kiko Barsaga. Di ba? Yan po ang nakakalungkot po dito, no? Yan. Suspended Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Dapat niyang ipaliwanag kung saan galing ang kanilang pera. Meron po kasing usap-usapan itong nanay niya, pero ayokong magsalita, baka madamay ako dyan. Meron mga hindi ko lang alam illegal yata po eh. Kasi may mga nagsabi lang na gano'n. Illegal na mga aktibidad sa pamilya daw po ni Kiko Barsaga. Pero hindi po tayo sure Sana nga linawin po nila kung saan talaga galing ang pera nila, no? Nila mayor ba yung nanay niya? 'Di ba? Sa side po nung nanay. Tapos si PD daw po tinulungan. Tama ba? Tinulungan ni PD. Tinulungan nung tatay po ni Kiko Barsaga, tinulungan yata ni Razon. Hindi ko mahanap yung yung article eh. Parang gano'n, no? 'Di ba? Sampal po kay yun, Kiko Barsaga kung totoo po yun, no? 'Di ba? 'Di ba? Sampal po kay Kiko Barsaga kapag totoo yun na tinulungan pa pala yung mo, mga kamag-anak mo. Ang alam ko itong si Enrique Razon medyo nga sa National Unity Party, 'di ba? Dati pong National Unity Party member po si PD Barsaga, pati itong si Kiko Barsaga, no? So posible, no, tinulungan sila, no? Baka sa kampanya ganyan. Ang naman po nito, ang negosyo naman po ni Enrique Razon hindi naman flood control, 'di ba? 'Di ba? Kaya posible pong corrupt, no? Maging corrupt yung mga ganyan. Kasi kunwari si Henry C, 'di ba? Ang businessman sila 'di ba? Kung businessman ka, SM pinagkakitaan mo, 'di ba? Ano iko-corrupt mo dun, 'di ba? Alam nyo, ito ang sabihin ko 'di ba si Henry C ng SM, meron din pong construction company yan, SMDC. 'Di ba? Yung mga Ayala, mga legit po na mga business owner kagaya ng Ayala. Meron din pong yan, construction company yan. 'Di ba? 'Di ba Ayala Land saka Albeo. Meron pang iba Pero yun nga, meron silang construction. Pero alam nyo ba, guys, yung mga legit na company na yan, ayaw nilang mag-bid sa mga government projects. Alam nyo kung bakit? Kasi alam po nila na sira yung pangalan mo kapag sa government ka nagkaroon ng proyekto. Kaya ayaw nila makisali diyan, 'di ba? Kung tutuusin, pwede 'di ba? Ang lalaki mo kung kailangan lang nila quadruple A na construction company, Albeo, SMDC, 'di ba? Ayala. Kumbaga maaabot nila yung standard. Kaso ang problema nga daw po, 'di ba? Kung hindi pa po binulatlat ni President Bongbong Marcos yung mga nangyayari sa DPWH, wala tayong kaalam-alam. Patuloy lang po na puro substandard ang ginagawa ng DPWH, 'di ba? So, ang totoo pong nagsiwalat ng lahat ng ito kaya tayo nagising dito sa korupsyon na ito si President Bongbong Marcos, 'di ba? Hindi po yan ginawa o hindi po yan natuklasan ng mga dating presidente. Ngayon lang po yan natuklasan, 'di ba? Legacy na po yan ni
President Bongbong Marcos pagka eventually mga sumunod na magiging presidente, maasaayos po natin ang ating bansa, Pilipinas. Gumanda ang mga proyekto, 'di ba? Mawala ang traffic dahil talagang sobrang gaganda ng mga infrastruktura ng mga roads natin, 'di ba? May subway na, tapos mawalang baha, 'di ba? Dahil pinag-iisipan talaga ang flood control, hindi pinagkakakitaan, 'di ba? Shout out Boss Batas at Kaalaman, Birahan PH. Naging Batas at Kaalaman na. Hindi na balita at kaalaman, magandang idea po 'yan, batas at kaalaman. 'Di ba? Yan po ang magandang legasiya, 'no? 6:30 na pala, 'no, ang bilis ng oras. Grabe 'yan. So, 'yan nga po, 'no, legacy po 'yan ni Pangulong Bongbong Marcos, 'no, ang pagsiwalat ng, mga kabalbalan sa gobyerno, 'no? At eventually nga po, lahat po tayo, makikinabang dito, 'no, ating mga kaapu-apuhan. Ba't parang iba aura ni, sir ko? Hindi kasi dalawa yung ilaw ko, hindi ko pala kasi binubukas yung isa madalas, 'no? Dapat yata lagi kong binubukas. Ayan. So, 'yan. Tapos etong gamit kong camera po iPhone lang 'to, yung camera ko kasing isa pinapagawa pa, eh. 'No, ayan, 'no, ayan po, 'no, nakailang topic na tayo. Una, ang aksayan po natin ng oras. Yeah, good news ni BBM, 'di ba, meron tayong, tungkol sa ano, tungkol sa good news niya, yung, zero balance billing, tapos yung ano pa ba yun? 'Di ba, yung ginawang tulay, 'di ba, kung bakit ginagawa yung tulay, dahil nga po sa mga unprogrammed funds. O tapos meron tayo pinag-usapan yung Davao City, 'di ba, yung hindi efficient mamahala ang mga Duterte, 'di ba, dahil yung sa, reduction NDRRMC, 'di ba, reduction management, basta gano'n yung budget dun hindi nila ginagastos o baka gusto nila pagkakitaan kaya nila hindi ginagastos. Tapos yung, kay Kiko Barsaga, tapos ito nga po, 'di ba? Meron pa tayong isang topic, itong kay Atong Ang, 'yan huhuli na natin 'to, 'no. 'Yan, ano lang po, mild lang natin 'to tatalakayin, baka pahanap po tayo ni ano, Atong Ang. Alright, so next na po natin, may pabuya di umano nga po, dito kapag nahuli mo si Atong Ang, 'no. Ayan nga po yung sinabi, ni Attorney Jess Falsis kasi kung